Narinig ko na sinabi niya sa katrabaho niya na abay malay ko ba dito kay Kim dahil baog kasi siya. Rinig ko ang mga salitang yon, alam kong hindi siya biro dahil palagi niya na lang akong pinapahiya ng harap-harapan sa mga kaibigan niya. Ang letter sender natin ngayon ay nagre-request na itago daw natin siya sa pangalang Kim at tawagin naman daw nating Jed ang kanyang ex. 4 na taon silang nagsama sa iisang bubong pero nitong January 2023 nang magsimula na silang magkalabuan. Si Jed ay sobrang hilig maglaro ng online games habang si Kim naman ay nagtatrabaho sa kanilang bahay bilang isang freelancer. 6 na buwan na walang trabaho si Jed kaya sinubukan ni Kim na ipasok ng trabaho si Jed pero hindi man lang nagpasalamat sa kanya. At dahil sobrang hilig ni Jed sa mga online games, nawawala na siya ng oras para kay Kim. Samantalang si Kim ay kaya niyang pagsabayin ang kanyang trabaho pati na rin ang mga gawaing bahay at nakakapaglambing pa siya kay Jed. Pero palagi mainit ang ulo sa kanya ni Jed dahil naglalaro pa siya at ilang buwan na rin ang nakakalipas nang huli silang nagjugjugan. Dahil 4 na taon na sila nagsasama pero hindi pa rin sila nakakabuo ng baby dahil may piko si Kim. Hanggang sa isang beses na nakikipag-inuman si Jed sa kanyang mga katrabaho sa loob ng kanilang bahay. Tinanong si Jed ng kanyang mga katrabaho kung bakit wala pa rin daw bunga ang kanilang pagsasama. Pero ang sinabi lang ni Jed sa mga katrabaho niya ay abay malay ko dito kay Kim, baog kasi yan. Rinig ni Kim ang mga salitang yon at alam niya sa kanyang sarili na hindi yon biro dahil sobrang sakit na mga salitang yon. Dahil harap-harapan ba naman siyang pinahiya sa mga kaibigan ni Jed kaya grabe talaga ang stress niya nung panahon na yon. Hindi niya naman magawang kumprontahin si Jed dahil lasing siya nung oras na yon at ayaw niya naman na pagsimulan pa yun ng away. Hanggang sa bigla na lang nawala ng gana si Kim kay Jed dahil sawang-sawa na siya at pagod na magmakaawa sa oras at atensyon. Dahil halos 6 na buwan na rin siyang nakikiusap kay Jed para magkaroon lang sila ng labing-labing. Kaya tuluyan na siya nakipaghiwalay kay Jed at itong nakaraang March 2023 ay nagsimula na rin siyang gumamit ng mga dating app. Kaya dito niya na nakilala ang isang Turkish na tawagin na lang daw natin sa pangalang Alex na sobrang bait sa umpisa. Pero naging sobrang honest sa kanya ni Alex dahil sinabi niya ang totoo kahit masakit yon para kay Kim dahil ang intensyon niya lang ay friends with benefits. No string attached daw kaya pumayag naman si Kim pero in fairness never siyang humingi ng mga nude photos at videos. May respeto naman si Alex sa kanya pero medyo naughty siya magsalita hanggang sa pinuntahan na siya ni Alex dito sa Pilipinas. May 2023 nagstay silang dalawa sa Boracay at sa Cebu at maganda naman na naging experience niya kay Alex at hindi naman siya pinabayaan at talaga namang inalagaan. Pero bago pa umalis ng Pilipinas si Alex, tinanong niya muna kung ano ba ang mangyayari sa kanya. Pero ang sabi lang ni Alex ay hindi siya sigurado, baka friends with benefits pa rin daw sila. Kaya tumatak na sa isip ni Kim na hindi niya talaga pwedeng seryosohin si Alex kaya nagsimula na naman siyang gumamit ng mga dating app. Hanggang sa nitong July 2023 nakakapag-usap pa rin naman silang dalawa ni Alex pero may nakilala na siyang panibagong lalaki na itago na lang daw natin sa pangalang Jay. Si Jay ay napakabait at caring, isa siyang photographer pero may disabilities lang siya pero okay naman silang dalawa. Nililigawan siya ni Jay sa loob ng 1 buwan at pinakilala agad siya nito sa buong angkan niya kahit nililigawan pa lang siya. Kaya dito na na-pressure si Kim dahil panay ang tanong ng mga kapatid ni Jay na kailan niya daw ba ito sasagutin 1 buwan pa lang naman na nanliligaw. Pero ang totoo ay hindi pa nade-develop ang feelings niya para kay Jay, hindi pa siya ready kaya umamin siya kay Jay na hindi pa siya handang sagutin. Ayaw niya na masagutin si Jay nang dahil lang sa na-pressure siya kaya yung gabi din na yon ay binasted niya na si Jay. Simula nun ay hindi niya na kinausap si Jay habang si Alex naman ay lumalabas na ang totoo niyang ugali na may pagka-bossy at controlling. Ang gusto kasi ni Alex ay palaging siya ang masusunod at kinukuha niya din kay Kim ang mga social media accounts niya. Hanggang sa nalaman ni Alex na nagloko si Kim dahil nalaman niya na nagpaligaw daw siya sa iba. Simula nun ay nawala na ng tiwala sa kanya si Alex dahil baka maulit na naman daw ang pangyayari kay Jay. Pero nitong nakaraang September 2023 ay naging official na ang relasyon nilang dalawa ni Alex. Ipinakilala ni Alex si Kim sa buong angkan niya at ganun din naman si Kim sa kanyang pamilya. At nitong nakaraang October lang ay pumunta sila ng Thailand dahil yun daw ang iniregalo sa kanya ni Alex. At ang huling gabi nila sa Thailand ay ang mismong araw ng birthday ni Kim at doon na nag-propose sa kanya si Alex. Umuo naman agad si Kim dahil nabigla din siya sa grabing sorpresa kaya hindi daw ba masyadong mabilis ang kanyang pag-oo. Dahil mabuti pa itong si Alex na gusto talaga kung pakasalan kahit ilang buwan pa lang ang aming relasyon. Hindi katulad sa ex kong 4 na taon na wala man ang nangyari kaya hihingi po ako ng payo kung tama po ba ito o masyadong mabilis. Ikakasal na po kami ngayong taon pero dito sa Pilipinas pero pagkatapos noon ay iuuwi niya na ako ng Turkey. Pero hanggang ngayon ay parang nabibilisan pa rin ako sa mga pangyayari kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At dahil dyan hindi na ako magbibigay ng payo tungkol sa kasal dahil ang profile picture niya po ay naka-wedding dress na at kinasal na po silang dalawa ni Alex. Ang nangyari kasi sa kanilang dalawa parang friends with benefits lang sila pero nung magkaroon siya ng manliligaw parang na-realize ni Alex na meant to be talaga silang dalawa. Kaya on the go agad siya sa wedding para pakasalan niya si Kim. Kasi para sa akin din parehas kami ni Kim na wala talaga sa tagal ng pagsasama kung talagang kayo o hindi. Kasi kagaya nga namin
ni Maider. Kami nga walang ligawan na nangyari pero 16 years na po kaming togetherness. Kapag para sa'yo talaga yung isang tao, para sa'yo talaga yan kahit kakikilala nyo pa lang. Pero syempre, mas maganda pa rin na kilalanin mo siya along the way ng inyong relasyon. Kaya wag na tayong magkomento ng mga negatibo at mag-wish na lang tayo ng best para sa ating bride at groom. Kaya dahil dyan, congratulations!